Magandang araw po, Blessed Church. Siguro po nagtataka po kayo, no? Bakit magandang araw samantalang humahampas po ng malakas ang hangin sa ating paligid, ano? Well, it doesn't matter po kung bumabagyo sa mga panahong ito. What matters ay kung sino po ang kasama natin sa kalagitnaan ng bagyo. And we are assured, mga kapatid, anuman po ang ating kalagayan sa buhay, si Jesus po ay nananatili po sa ating buhay at hindi po tayo iniiwan, ano? So Jesus is with us even in the midst of the storm. Ngayon po ang araw na ito ay Sabado. At bakit po natin ginagawa in advance itong ating pagre-record ng sermon? We are making sure po na hindi nyo po mamimiss out ang salita ng Panginoon. So, anuman po ang naghahantay sa atin sa araw ng linggo, at least po tayo po ay may kakayahan at meron pong pagkakataon na mapakinggan po itong finale ng ating sermon series entitled Soli Deo Gloria. So ito po ay para doon sa mga ABC members na maaaring hindi po makarating sa araw ng linggo. At least you have your own way of still hearing the word of the Lord kahit po kayo ay nasa inyong mga tahanan lamang. Okay? So again, purihin po ang Panginoon sa matagumpay na pag-aaral po natin na iginawad niya noong mga nakaraang linggo. At hopefully po nabusog kayo sa mga mahahalagang kaalaman po patungkol sa Reformation. So hopefully po nagkaroon kayo ng matitinding dahilan para ipagdiwang ang Reformation. Kung meron po kayong idea kung paano po natin pwedeng i-celebrate ang Reformation next year ng mas mabongga, mas magarbo, makipagkaugnayan lang po kayo sa amin, ano? Lapitan niyo po yung inyong mga elders and maybe we could consider it for next year. Di po ba? At kasabay po ng ating paglalim sa kaalaman kung ano po ang Reformation, hopefully po kaakibat po nito yung paglalim din ng ating paghanga at pagtaas ng ating pagsamba sa Diyos dahil po sa mga katotohanan na ito na hindi niya po ipinagkait sa atin. So bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral ngayong araw, mag-review po muna tayo ng mga natalakay na po natin ng mga nakaraang linggo. So, early this month, pinag-aralan po natin yung Sola Scriptura. Ang ibig po sabihin ng Sola Scriptura ay Scripture alone. So, the Bible alone is the source of authority for Christians. And then, yung second Sunday po ng October, we talked about Sola Gratia, by grace alone. Okay? Ang ibig pong sabihin nito, grace alone is the reason for our salvation. And we also talked about Sola Fide sa pamamagitan po ni Brother JB. At tinuruan niya po tayo na itong Sola Fide, it means through faith alone. That faith alone is the means by which a sinner is justified. At nung nakaraang linggo, we talked about Solus Christus. Na ang ibig pong sabihin ay in Christ alone. That Jesus Christ alone is the object of our saving faith. Ngayon naman po, we have reached our sermon series finale. Ilalaan po natin ang araw na ito para pag-aralan po itong ikalimang haligi ng Reformation na kung tawagin ay Soli Deo Gloria. And it means glory to God alone. Bago po yon, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay may kakayahan pa rin na magsalo-salo sa iyong salita sa kabila, Panginoon, ng nararanasan namin dito sa Pilipinas. Dalangin ko po ang inyong pagkilos, paggabay. Katagpuin niyo po ang aming mga pangangailangang espiritual as we listen to your word. At dalangin ko po, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, pisikal at spiritual ng sino man, Panginoon, Lord God, na nakikinig ng iyong salita ngayong araw na ito. Praying, Lord God, for your protection over all of us, over our families and friends. And we give you glory amidst this storm, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ alone we pray. Amen. Okay. So, ito po ay part 5. Finale na po ng ating sermon series entitled The 5 Pillars of Reformation. At ang ating main text po ay kukunin natin sa John chapter 17 verses 1 to 5. Okay? Ang pamagat po, Soli Deo Gloria. Okay? The Latin word, soli, means alone. Okay? The Latin word soli means alone or only. So again, dyan po nanggaling yung salitang solitary.
Okay? Yung solitude. Yan. Okay? Soul of light. So, ibig sabihin po niyan, alone or only. Okay? And the phrase Deo Gloria means the glory of God. Okay? It is directly translated as to the glory of God alone. Samahan niyo po ako, nabasahin po yung ating main text ngayon. Open your Bibles sa John chapter 17, verses 1 to 5. I'll read it from Magandang Balita, Biblia. Okay. John chapter 17 verses 1 to 5. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan. Sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So again po, ang sabi po natin kanina, ay ito pong soli, ang ibig niya sabihin ay alone or only. At yung word na Deo Gloria naman po, ibig sabihin nun, the glory of God. So kapag pinagdugtong po natin, ang ibig po sabihin ng soli Deo Gloria ay to the glory of God alone. Okay? So, ang soli Deo Gloria po mga kapatid, ay ang sigaw ng mga reformers na nagnanais po na maituon po ang buong kaluwalhatian sa nag-iisang Diyos na siyang tanging pinagmulan po ng ating kaligtasan. So, mga kapatid, itinuturing po kasi ng mga Roman Catholics ang saints bilang mga co-mediator ni Kristo. Okay? Co-mediator, ibig sabihin po, tinuturing po nila itong mga santo na tagapamagitan din kapantay ni Kristo. Okay? Na para bang kailangan ng tulong ng Diyos sa bagay na ito. Na para bang kailangan ni Jesus ng katulong para mailigtas tayo. Ano po? Kaya po ang resulta, sa halip na kay Jesus lamang po mapunta lahat ng kaluwalhatian sa kanyang pagliligtas, sa halip na kay Jesus lamang mapunta ang mga pananalig ng tao, nagkaroon patuloy ng kahati si Kristo. Hindi po ba? So, imbis na tumawag kay Kristo directly para sila'y maligtas, tatawag sila sa kung sino-sinong santo na kanilang pinananaligan. And that would imply partnership, mga kapatid, para natin sinasabi na itong mga santong ito ay kapartner ni Jesus Christ sa kanyang saving task. Okay? At kung yun po ang sitwasyon, mga kapatid, ibig sabihin, itong mga santo na ito ay nagiging co-benefactor or co-sponsor ni Kristo. Okay? And because of that, kung yun po ang sitwasyon, mga kapatid, they must also be given credit. Kailangan bigyan din sila ng kapantay na kaluwalhatian o kailangan silang sharean ng kaluwalhatian na dapat sanay kay Kristo lamang. So kung totoo po na may naiambag ang mga saints sa kaligtasan ng isang tao o itong mga patrons sa kaligtasan ng isang tao, ibig sabihin po they become co-benefactors of Christ. Hindi po ba? Kaya lang po ito po yung malayong malayo sa sinasabi po ng Bible sa atin. Ang sabi po sa Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. So maliwanag po mga kapatid, inaangkin po buong buo ng Diyos ang kaluwalhatian at siya lamang po ang nararapat sa kaluwalhatian dahil siya lamang po ang may kinalaman sa ating mga kaligtasan. At bagamat hindi po natin binabaliwala yung mga kahanga-hanga na examples po ng mga saints at mga kahanga-hangang examples po ni Mama Mary, okay, nung siya pa'y nabubuhay pa, naninindigan po tayo dun sa katotohanan na hindi po siya co-mediatrix or co-mediator. Hindi po siya tagapamagitan kagaya ni Kristo. Si Jesus lamang po ang itinuturo ng Biblia bilang tagapamagitan. At mga kapatid, hindi po kinakailangan
ni Kristo ng tagapamagitan. Di po ba? Parang ang labo naman na kailangan niya pa ng tagapamagitan bilang isang tagapamagitan, mga kapatid. So it's very important that we understand this truth. Okay? So the only concept of salvation that glorifies God is salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, as revealed in the Scripture alone. At ngayong hapon po, ngayong araw na ito mga kapatid, palalimin po natin ang ating pagkaunawa sa katuroang Soli Deo Gloria sa pamamagitan po ng main text natin ngayon sa John chapter 17 verses 1 to 5. Ang buong John 17 mga kapatid ay panalangin po ni Jesus. This is His prayer. Kinakausap niya po ang kanyang ama para sa kanyang mga disciples. At mga kapatid, nakakataba ng puso na malaman na saklaw po ng panalangin ni Kristo, maging tayo na nasa modernong panahon. Okay? Maging ang mga Christians na hindi pa naman buhay sa pagkapanahunan ng mga apostol is already being prayed for by our loving Savior. No? We were included in this prayer dito po sa John chapter 17. In fact, kapag tinignan po ninyo yung verse 20 nito, it says, hindi lamang sila ang idinadalangin ko pertaining to his to disciples, no? At that time, no? Ang sinasabi ni Jesus Christ, I'm not only praying for these disciples, for these current disciples, at ang sabi niya, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. So the Lord is talking about us who believes in the proclamation of gospel, no? Sa pamamagitan po ng mga apostol na ito. So let's talk about the first truth that we will learn today. The glory of God is the supreme priority. Again, the glory of God is the supreme priority. Ang pinakamataas po na prioridad ng Panginoon, ng ating Diyos ay walang iba kundi ang kanyang kalwalhatian. And we see this truth outlined in verses 1 and 5. Let's start with verse 1. Ang sabi po, when Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. So mga kapatid, ilang oras bago dakpin si Jesus ng mga armadong sundalo at opisyales, nanalangin po si Jesus sa Ama. Okay? So marami pong kahilingan ang nakapaloob dito sa panalangin niya sa John chapter 17. Pero mostly, He was praying for the benefit of His followers. Pero bago po yon, He made sure to express what He wanted for Himself. Binanggit po ni Jesus kung anong nais niya para sa kanyang sarili. At ano po yun mga kapatid? Glory. He wanted glory for Himself. Now let's talk about what glory means biblically. Ang Old Testament word for glory ay kabod, na ang ibig sabihin po ay honor or reverence. Paghanga, pagsamba, no? Paggalang. But in its most literal sense, it means to be heavy. To be heavy. Okay? So wala sanang ma-offend dun sa salitang yon mga kapatid, ano? Kung tayo man po ay kinukulang sa pagdadayet, kinukulang po sa pagja-jogging, no? Wala pong kinalaman ito sa ating mga timbang, no? Pero meron pa tayong makakakuha po tayo ng idea mula sa definition na ito na noon pa man karaniwan na pong ibinabatay ang halaga ng isang bagay sa timbang nito. Okay? So pag sinabing glory, may kinalaman po yon sa timbang, sa bigat. At sa New Testament naman po, the word used was doxa. Doxa, na direkta pong tumutukoy sa value or worth. Okay? Ang doxa po, ibig sabihin yan, halaga. Okay? Or importansya. So kapag ginamit po natin itong dalawang word na ito from the Old Testament kabod at doxa sa New Testament, we get the idea, we get a picture of what the glory of God means. Okay? Tanungin ko po muna kayo mga kapatid, kung meron pong bigas na 5 kilogram at yung isa naman po ay 50 kilograms, sa palagay po ninyo, ano po sa dalawang
presyo ng bigas ang mas mahal? Mas mahal po ba ang 5 kilogram doon sa 50 kilograms? No? Of course, no? Kung sila po ay pareho lamang ng uri, pareho lamang po ng bigas, no? Syempre po yung 50 kilograms ang mas mahal dahil po mas mabigat siya. So ganun po ang idea na binibigay sa atin ng dalawang salitang ito. Hindi po ba? Now, kung pag-uusapan po ang Diyos, mga kapatid, between God and everything else in this world, sa palagay po ninyo, sino ang mas matimbang? Sino ang mas mahalaga? At sino ang mas karapat-dapat sa luwalhati? Siyempre, alam natin ang sagot, no? Wala nang ibang bibigat pa sa bigatin na Diyos na mayroon tayo. Wala nang hihigit pa sa kanyang kahalagahan at importansya, mga kapatid. So, God's glory, mga kapatid, is the revelation of His worth. Okay? So pag sinabi natin God's glory, ang ibig sabihin nito, ito po ang kapahayagan ng kahalagahan ng Diyos. So it is a revelation of who He is as someone who deserves to be esteemed above all. So ito pong esteem na tinatawag, itong respect na ibinibigay natin sa Diyos ay lumalagpas po sa tipikal na respeto na ibinibigay natin sa kung kanino paman. Kasi po, kung tutuusin, mga kapatid, we can basically respect anyone, but no one else deserves to be glorified besides God. So ang Diyos lamang po ang nararapat sa glory. So we're not just talking about respecting God. We're talking about glorifying God in our lives because He is worthy. Yan po ang ibig sabihin ng salitang Soli Deo Gloria. Okay? That He alone deserves all the glory. Sa awit 11:1, ito po ang sabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. So ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin po, ang kalawakan ay kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. So it is a revelation of His worth. So mga kapatid, kapag tuwing mapapawaw po tayo sa ganda ng sunrise at sunset, kapag napapawaw po tayo sa paiba-ibang anyo ng buwan na nakikita natin sa gabi, kapag tayo po ay napapawaw sa mga maniningning na bituin at sa iba't ibang ayos ng ulap, hindi po sapat na humanga lang tayo sa mga ito, kundi sa Diyos na Siyang mismong lumikha ng mga ito. Okay? We do not just say, ay, ang ganda ng ulap, ay, ang ganda ng buwan, ay, ang ganda ng mga bituin. No, we say that the Creator must be very, very good. No? Ang sinasabi po natin, ang Diyos na mayroon po tayo ay powerful. He must be all-powerful. He must be perfect. Okay? In knowledge and wisdom. He must be truly awesome. And there's no one else like Him. So the point, mga kapatid, is that we do not just admire the Creator, we do not just admire the work of His hands, we must also recognize His worth. We recognize His worth. Okay? And let's make it a practice. Every time that we see good things at may nakakakita po tayo ng mga kamanghamanghang bagay, so dumadayo po tayo sa mga tourist spots, sa ang location man yan, may it always bring us to that realization of God's worth over creation. Na makita natin kung gaano katindi itong Diyos na ating sinasamba at pinananaligan. So sa verse 5 po ng John 17, ang sabi po, and now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Yan po ang sabi ni Jesus. At dito po, makikita natin na hindi humihingi si Jesus ng panibagong glory o pagluwalhati sa Ama. Hindi niya po sinasabi, Lord, pahingi naman ng glory. Lord, pwede ba akong makakuha ng glory? No, He's not talking about a new glory. Ang tinutukoy po ng talata sa atin is that He already possesses that glory in eternity past. Ang sinasabi po ni Jesus Christ, I want that glory back. That same glory that I had when I was still with you. Bago mo lalangin ang mundo, bago mo likhain ang lahat ng bagay, I already have that glory. Now the question is, mga kapatid,
Bakit niya kailangang hingin ang kanyang glory kung yun naman pala ay nag-e-exist na noon pa man sa kanyang buhay? Bakit po? Ito po ang napakagandang katotohanan, mga kapatid, kung bakit kailangan niyang hilingin pabalik ang kaluwalhatian. Why? Because Jesus left His glory behind to become a human being. Iniwan niya po yung kaluwalhatian na taglay-taglay niya nang kasama niya po ang Ama. Bago po siya magkatawang tao at isugo ng Ama sa lupa, He already had that glory, but He has to leave that behind. Kailangan niya po isantabi ang kaluwalhatian na ito upang magpakababa para maging tao kagaya po natin, to lie down in a manger, to grow up from a poor family, to live a life of rejection and suffering, to be mocked, to be tortured, to be crucified, and to die in behalf of sinners like you and me. Yun po ang ginawa ni Kristo. Isinantabi niya po ang kanyang kaluwalhatian, iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian, okay? Nang siya po ay isugo ng kanyang Ama sa isang napakahalagang rescue mission concerning us. At sa nalalapit po na pagwawakas ng kanyang tungkulin bilang tagapagligtas, as He was praying these words in John 17, He expressed His deepest desire to be placed back where He truly belongs, glorified in the presence of His Father. Okay? So napakahalagang maintindihan natin, mga kapatid, ang pinakamataas para sa Panginoon, okay, ang pinakamataas na priority para sa Diyos ay ang kanyang kaluwalhatian. At ngayon po sa pangalawang katotohanan na matututunan natin, the redemption is the supreme expression of God's glory. Kung ang pinakamataas po na priority ng Diyos ay ang kanyang kaluwalhatian, ang pinakamataas po na expression ng kanyang kaluwalhatian ay ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagtutubos sa atin. Ang sabi po sa verse 2, mga kapatid, since you have given Him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given Him. So this is Jesus talking about Himself, receiving authority over all flesh, okay? Receiving the authority to grant eternal life sa lahat ng tao na ibinigay ng Ama sa Kanya. Sa bahaging ito po, pinagtitibay po ni Jesus ang katotohanan na siya lamang ang in charge sa panunubos ng mga hinirang ng Ama. So the Lord has a group of people, no, has a list of names na ibinigay niya sa kanyang anak. At pagkatapos po nun, ang anak lamang ang binigyan niya ng kapangyarihan na sila po'y tubusin at bigyan ng buhay na walang hanggan. So ang ibig pong sabihin, si Jesus lamang po ang tanging source ng eternal life. Ibig sabihin, mga kapatid, siya rin lang ang tanging in charge na maggawad ng grace, maggawad ng mercy, maggawad ng forgiveness na kinakailangan para makamtan ng mga hinirang ang buhay na walang hanggan. Sadly, mga kapatid, the Roman Catholics do not believe this. Ang akala po kasi nila, kailangan ng Pope o ng priest para mag-dispense ng grace. Yun po ang nilalaman ng kanilang catechism. No? That yes, we are saved by grace, pero itong grace na ito ay kailangan ng dispenser. Kayo po ba ay may dispenser sa inyong bahay? No? Yung dispenser po, halimbawa yung water dispenser natin dito sa church, ito po ay may lamang tubig. So, ipagpalagay po na yung tubig po ay illustration ng grace. Halimbawa po yun ay grace. No? Pero bago po maipamahagi ang tubig, kailangan pong i-dispense. Kailangan may magbibigay ng tubig. Kailangan ng water dispenser. At para po sa kanila, kailangan ng Pope dahil sila po ang dispenser ng grace. Kailangan ng mga priest dahil sila po ang dispenser ng grace. No? Para ang mga tao ay mapatawad, kailangan po ng dispenser of forgiveness. Okay? But He doesn't need the Pope. He doesn't need the priests. He doesn't need the saints
to fill the lacking righteousness of His people. Ang sinasabi naman po ng catechism nila, kapag kulang ka sa katuwiran, huwag kang mag-alala kasi yung mga nasobrahan sa katuwiran, nasa langit, at nag-imbak ng kanilang righteousness doon sa treasury of merits. No? Pero hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. No? Jesus Christ alone has the authority over forgiveness, over granting eternal life, over granting grace, mercy, and imputing righteousness to all of us. Let's continue mga kapatid. Ang sabi sa verse 4 ni Jesus, I glorified you on earth. Talking to His Father, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Ang sabi po ni Jesus Christ sa Ama, I glorified you on earth. Okay? Ano pong ibig sabihin niyan? It's as good as saying, Father, I have revealed your worth on earth. Ipinahayag ko ang inyong kahalagahan dito sa lupa, kung gaano ka kabigat, kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kaimportante. I have revealed that, my Father. Okay? Or pwede rin naman, I have represented you well in character and in power. Father, I am your representation and I did that so well. I did that so perfectly. Yan po ang ibig sabihin ni Jesus Christ sa bahaging ito, mga kapatid. At ganito rin po ang sinasabi ng author ng Hebrews sa Hebrew 1 verse 3, ang sabi po, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. So sa English translation po, ginamit yung word na Jesus is the exact imprint of His nature. Na? So ibig sabihin po, ang perpektong kapahayagan po ng kadakilaan ng Diyos, ng kaluwalhatian ng Diyos ay si Jesus. At ano po ang eksaktong paraan kung paano nag-glorify ni Jesus ang Ama? Kasi ang sabi niya, Lord, I have glorified you on earth. Ano po yung paraan ni Jesus para i-glorify ang kanyang Ama sa lupa? The answer is, by accomplishing the work that the Father gave Him. Nang matapos niya ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. And that work pertains to His redemptive plan for us. Ito pong work na tinutukoy ni Jesus Christ na kanyang naisagawa ay ang kanyang tungkulin na magligtas. Ang kanyang tungkulin na manubos. Kaya nga mga kapatid, ang kamatayan po ni Jesus ay hindi pagpapakita, no? Hindi po ito, I'm sorry, medyo tumalon po ako ng kaunti mga kapatid, no? So, that work that Jesus Christ is talking about is the redemptive work of God para po sa ating benepisyo. At bagamat hindi po siya hindi pa siya ipinapako during this time na siya po'y nananalangin sa John chapter 17, Jesus has already considered it done. Para sa kanya, tapos na yan. Past tense na yung kanyang kwento. Hindi po ba, mga kapatid? Why? Because He knows He's going to make it. Because He knows He's going to cry out, it is finished, and then die. Because He knows that He will be successful in His mission. So it is already assumed because He knows He will never back down. Ilan po sa inyo nagpapasalamat na hindi sinukuan ng Diyos ang kanyang misyon, na hindi tinalikuran ni Jesus ang kanyang misyon ng pagliligtas sa atin? Then we all say, Soli Deo Gloria. Okay? Purihin po ang Panginoon. Sa verse 3, ito pong sabi, and this is eternal life, that they know you. This is still Jesus talking to the Father. This is the eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, God is glorified in saving His people. Naluluwalhati po ang Diyos sa kanyang pagliligtas. Nahahayag po ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng paggagawad ng buhay na walang hanggan sa atin. Kaya mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus ay hindi po pagpapakita kung gaano tayo kahalaga. Please, tanggalin na po natin yung ganyang ilusyon. Because so many pastors today talk about the cross, but at the same time, hindi maialis sa eksena ang kanilang mga sarili.
thinking na kaya namatay si Jesus sa krus ay dahil sobrang halaga natin. Mga kapatid, hindi po tayo mahalaga. Naging mahalaga lang po tayo nang tayo po ay bihisan ng katuwiran ni Kristo. But apart from Christ, ang sabi ng Bible, we are nothing. We are not special. There's nothing special about us. So, ang pagkakapako po ni Jesus, ang kanyang kamatayan sa krus, ay hindi po pagpapakita ng ating kahalagahan. Ito po ay pagpapakita, ito po ay kapahayagan kung gaano siya kahalaga, mga kapatid. Yan po dapat ang maisip natin. So, Christ's death is the ultimate manifestation of God's glory. Why? Because it is the purest, it is the deepest expression of true love. It is the revelation of Christ's worth. Dahil wala na pong ibang sakripisyo na katanggap-tanggap sa Ama maliban sa dugo ng kanyang pinakamamahal na banal na anak. At sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo sa krus, nagkaroon po tayo ng kapahayagan sa mahahalagang katangiang taglay po ng Diyos. Ano-ano yun, mga kapatid? No? Anong sinasabi ng cross sa atin? No? What does that mean? What is God revealing to us by that death through crucifixion of His Son? It tells us that God is perfectly holy, that He hates sin so much. The cross tells us that God is truly just and righteous, that He never leaves sin unpunished. It tells us that God is really loving, that He bore my sins. It tells us that God is surely gracious and kind, that He took the punishment that I deserve. It tells us that God is indeed merciful to forgive us. It tells us that God is certainly able to fulfill His promises since Christ has risen from the grave. Yan po ang ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus sa krus. At ano naman ang pinapahayag nun patungkol sa atin, mga kapatid? It reveals that we are desperate and miserable sinners in need of a Savior. Pero purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, Soli Deo Gloria. Why? Because He is glorified in our redemption. Naluluwalhati po ang Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin. He delights in that. He is glorified in that. Mga kapatid, mahalaga pong maintindihan din natin na ang plano po ng kaligtasan ay nailatag na bago pa man likhain ang daigdig. Nauna pong pag-isipan, nauna pong pag-usapan ng Diyos ang ating kaligtasan bago pa po likhain ang daigdig. That's what we see in Ephesians chapter 1, mga kapatid. No? So, the three persons in the Godhead, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit, have already planned the redemption. Kanila pong pinag-usapan na, pinagmitingan yung tinatawag nating redemptive plan. It was already established before the world even began. At ang bawat isa po sa kanila ay may tungkuling ginagampanan. The Father is the planner of our salvation. Siya po ang nagplano, okay? Siya po ang pumili, at siya po ang naghirang, siya po ang nagbigay ng kawan kay Kristo, mga kapatid. At siya rin po ang nagsugo kay Kristo. He's the leader of it all. No? He's the planner of our salvation. And besides that, mga kapatid, the Son, Jesus, is the accomplisher of our salvation. Sa pamamagitan po ni Jesus, nagkaroon po tayo ng katubusan. Sa pamamagitan po ng kanyang perpektong pagsunod at kamatayan sa krus, He was able to accomplish what we cannot accomplish on our own. Salvation. At panghuli po, the Holy Spirit is the applier of our salvation. Siya po ang may tungkulin na pagganahin at bigyang buhay ang ating mga pusong patay, ang ating mga espiritong patay upang makatamo, makatanggap ng kaligtasan na kanyang inilaan para sa atin. So the Father is the planner,
The Son is the accomplisher, and we have the Spirit as the applier of salvation. At ito po ang dahilan kung bakit tayo nagbabaptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why? Because it is because they're working together as one Savior. Kaya kapag benediction po, ano po naririnig natin? Sabi, sa iisang tagapagligtas, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Why? Because they're working together as one Savior. But we never baptize in the name of Mary. No? We do not say, in the name of Mary, I baptize you. We do not baptize in the name of the apostles. We do not baptize in the name of the patron saints, mga kapatid. Why? Because they are not part of the redemptive team. Wala po silang ambag sa pagliligtas. It is only between the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? So mga kapatid, Mary is not part of the team. The apostles were not part of the team. No pope, no bishop, or pastor is part of that redemptive team. Pinagkatiwalaan lang po tayo para ipahayag ang redemptive plan, but we were never the redeemers. We are nothing but mere recipients. Tayo po'y tagatanggap ng kanyang glorious redemption, mga kapatid. So, ang mga ginawa po ng Diyos para sa ikaliligtas natin ay alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. So today, mga kapatid, we learned that, first of all, the glory of God is the supreme priority. And secondly, the redemption is the supreme expression of that glory. And since God prioritizes His glory above all, mga kapatid, ano po kaya sa palagay ninyo ang dapat na pinaprioritize natin? If His priority is His glory, then we must also prioritize His glory. We must also use this life for His glory, mga kapatid. And since God is glorified in salvation, ano po sa palagay po ninyo ang naipapadama natin sa Diyos sa tuwing nagbabahagi po tayo ng kanyang mabuting balita sa iba? Sa tuwing ikinikwento po natin ang kanyang pagliligtas sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay, ano po sa palagay po ninyo ang nararamdaman ng ating Diyos? He is glorified in redemption. Mga kapatid, as much as we are thankful for Martin Luther and the rest of the reformers who firmly stood for the gospel truth, the Reformation is not really about them. The Reformation is not about Martin Luther. The Reformation is not about the reformers, mga kapatid. It is about God who alone deserves all the glory. A blessed church, sama-sama po nating sabihin, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Purihin po ang Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, sa iyo po ang pagdakila, pagluwalhati. Ikaw po ang pinakamahalaga sa lahat at wala pong mas mataas sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian. Ang kinin po ninyong lahat ng luwalhati. At salamat po, Panginoon, sa kaluwalhatian na iyong pinananatili, Panginoon. Kami po ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. We thank you, Lord God, because you are glorified in our salvation. We thank you, Lord God, because that plan of redemption, Lord God, does not only bring glory to you, but also benefits our soul. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtubos sa amin. Salamat po sa kamatayan ni Kristo na umako ng lahat ng parusa ng kasalanan na dapat po sana'y sa amin. We thank you for your mercy and grace. We thank you, Lord God, for saving us. And salvation belongs to you alone, O God. That's why we can all say, Soli Deo Gloria. At nawa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa buhay na ito, may we not end up taking the glory away from your name. May we not be tempted in glorifying ourselves because we do not deserve any of that. Lord God, you alone deserves all glory because you are God, because you are the Creator, you are the Redeemer, and you are our all. Ikaw po ang lahat sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng luwalhati, pagdakila, Panginoon, at pagpupuri, pagsamba. Kahit sa kalagitnaan ng bagyong ito, kami po isasamba, magpupuri, dahil ikaw po ay karapat-dapat. We give you all glory and praise. Soli
Deo Gloria. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, sama-sama po nating palakpakan ng Panginoon sa salita na ating natanggap ngayon. At itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagtanggap sa mga pagpapala na sa Kanya lamang po maaaring magmula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.